Welcome to Bayaning Puyat Podcast, ang aming yearly podcast. This is our entry for 2023. Tangina, hindi mananalo ang ibang podcast yan sa Diba? inyo. Hindi Wala. pwede. Talagang once a year itong podcast na to. And this is our Halloween special. Next year naman, 2024, Christmas special naman po tayo. Kaya abangan nyo yun. Oo. Dahil bongga yon, may mga paano Oo. tayo, raffle, Christmas raffle 2024. Sa 2025, linggo, ano yung observe Linggo ng nyo? wika. Linggo Linggo ng ng wika. wika. Yan. Independence Day. Gusto nyo yun? Sa 2026. Independence Day naman po. Kaya abangan ninyo ang aming mga susunod na episode. Pero for today's episode, for 2023, we are going to talk about horror stories na mga na-experience nyo as a freelancer. At hindi ito yung horror stories na minumulto kayo ng multo talaga ha. Yung minumulto kayo ng kliyente nyo, yan ang mga pag-uusapan natin today. Dahil Halloween special. So sino mag-uumpisa? Sinong may pinaka-nakakatakot na kwento dito? Siyempre, siya yung inugat na dito. Sino inugat? Si Mary. Yan, si Mary. Oo, kung Ano ba binigay to? sa pangalan. By age ba to? Gago kayo ah. My gosh. Hindi. Sige, simulan natin since ako naman yung unang nag-umpisa, di ba? Ang pinaka-horror story ko lang talaga, alam nyo yan, siya ay nangangalang. Ay, eto na. Oy. Kilala ko to. Babae ba to? Babae siya. Babae. Kilala nyo lahat. Ano ba to? Sino May siya. movie to, di ba? May movie to. Ano ba siya? Ano ba May siya? movie. May movie. Blockbuster, Day. Blockbuster. Oo, may kanta rin yan, di ba? May Di ba? Talagang pang horror talaga ang ate mo. Ang ate mong si... Uy, di magne-name drop. ate girl na hindi pa ako, parang kulang yung trabaho ko, Pia. Or parang kailangan kita bigyan ng tracker, ganyan. Diba? As in, ang pinaka-horror story ko talaga sa client ko is yung tipong birthday ko, hindi ko ma-enjoy. Lahat ng kaibigan ko kumakanta ng happy birthday para sa akin habang ako nasa loob ng kwarto nagko-call kasama yung kliyente. At hindi lang yon, nagparamdam yung, naalala niyo nasa Baguio yun, di ba? Nagparamdam ang mundo, umuga, nag-earthquake habang nasa call kami. Talagang, lumalabas yung kaluluwa niya sa hell. Ganun siya nakakatakot. Hindi ba yun yung kumanta tayo ng happy birthday tapos nag-split si Adina ng ganun? Pa! Hindi ba yun? Ganon siya ka-horror. As in, birthday mo, nagtatrabaho ka. Ganon. Ano pa bang experience ko dun sa bruhang yun? Ay, so babae. So babae siya. Oo, babae Oo. talaga siya. Yan. Sino pa ba? Alam ko si Ambo, may kwento din niya na horror eh. Ito na. Ay, oo. Okay, go. Mary, ikaw, matagal ka na sa freelancing. Kailan ka pa nag-freelancing? 2010? 2009. 2009. So anong mga experiences mo na talagang nakakatakot? Hi, my name is Mary. Everyday nagpo-post ako ng bagong videos so pwede nyo sundan na some sort of roadmap kung gusto nyo na maging freelancer, virtual assistant, or gusto nyo na mag-work from home gamit ang computer at internet. Then today, ikakwento ko sa inyo ang pinaka nakakatakot na storya. Naka-experience na ako ng client na namatay. OMG. Oo, na-dead siya. Tapos yung business niya is sinalo nung anak. So back in 2000, I think this was 12 bago ko ma-meet yung paborito kong client. Nasa VA agency ako. So pangalawang VA agency ko to. And yung VA agency is startup pa lang siya. So ako yung first hire nila. Ngayon yung client na kinuha nila, real estate, na deads. Pero 70 plus na kasi yung client. So naghanging by a moment ako ng 1 week. Hindi ko alam kung malulungkot ba ako dahil na deads yung client na hindi ko naman ka-close, or malulungkot ako dahil hindi ko alam kung may work pa ako. So luckily, yung real estate business, yung anak niya, meron ding license as real estate agent. Tapos, kinuha niya yung business. So, dito na pumapasok yung
bibichu na client ni Mia. Attitude yung anak. Alam mo yung biglang yaman dahil sa mana. Ayun. Yeah. So pag dating ko sa kanya, andun ang kagad yung feeling na task taker kita. Ito yung sinabi kong gawin mo ngayon. Ganito yung gagawin. So, oo. At siya, for lack of better term, ay entitled. So, hindi business partner yung tingin niya. Although that time naman, hindi pa ako ganun ka-familiar. So, ang iniisip ko talaga as a freelancer, as someone who works from home, yun talaga yung role ko. Sundin yung sinasabi ng client. So, sasabihin pa niya, ganito, bago pa lang sumisibol nun ang Facebook groups. So, pinagawa niya ako ng Facebook group, tapos hindi rin naman ganun pa kadami yung nagjo-join sa groups. So, hindi pa familiar sa interface, ganyan. So, hindi nag-work yung ginagawa mo. Ikaw nag-utos sa akin, ito bakla ka. Parang ganun yung gusto ko sabihin. Sabi mo, focus ako dito. Halimbawa, what if lang naman, ikaw nagsabi sa akin na gawin mo yan. So, meron din siya mga pa-effect na magsisend siya ng addendum ng contract ko as a freelancer. Sa akin yung sinisend, hindi dun sa VA agency. So, ang ginagawa ko naman bilang mabuting mamamayan ng Pilipinas, sinisend ko dun sa VA agency. Tapos, bigla na lang, siguro mga after 4-5 months ko dito sa client na to, bigla na lang pagpasok ko ng Monday, pinalitan na yung client ko. Like, hindi na yung client na. Parang Friday, sinend yung amendment addendum kinemat sa contract. Pagpasok ko ng Monday, sabi lang sa akin nung client, nung may-ari ng VA agency na, Mary, hindi na yung client mo, eto na. Pero I think, ang pinaka nagustuhan ko doon sa kwento na yun is, nung mawala yung pangit na client, like super bad experience, napakabigat sa loob ko talagang pumasok sa client na yun. Ang pumalit na is yung favorite kong client, which is si Igor. Eto na yung binili niya ang pagkatao ko. Yung pinayaran niya yung VA agency para ilabas na ang contract. Yes. Oh, okay, binay out ka. Binili yung pagkatao ko. Ang hirap nung ganun. Ang pangit nung ganun yung nagma-micromanage sa'yo yung mga kliyente mo. Oo, tapos parang ang baba-baba ng tingin niya sa akin. Meron pa siyang mga comment na yung sahod ko daw is pangkape lang niya. May gano'n siyang comment. So, din ko nalaman na yung pala yung presyo ng coffee sa Starbucks that time. Oo, kasi research ko talaga. I like playing dumb pagdating doon sa mga gano'n. Para, alam mo yung pag sinurprise mo, bulag, hayop ka. Ganon. Ganyan, speaking of sweldo, yung client na pinag-uusapan natin, si Bruha, na lang yung tawag natin sa kanya since Halloween naman. Kim Pampara gusto ko itawag sa Kim Pampara na sa Kim Pampara, ano rin yan, sinabihan niya yung parang agency na din, pero hindi sila agency ano sila parang placement, basta hindi sila agency. Pero sinabihan niya na kung pwede daw babaan yung sweldo ko. Diba, kuneta ko sa inyo yun, diba? Kung pwede daw babaan yung sweldo ko kasi hindi daw ako parang VA. Ganon. Parang ang kapal ng muka na kaya talagang horror talaga siya ng buhay ko. Grabe. Ganon silang effect, no? Kaya nung may nagtag sa akin nung si Kuyang $2 per hour lang ang Pinoy na naku, sabi ko, girl, yung ganitong bunny ko na, naging demonyo talaga, nag-split talaga yan, dahil nagpula siya. Pag nakikita ko talaga yung pero blinakot na yata ako, hindi ko na makita mga post. Nire-record pala natin to ngayong 3:00 ng madaling araw, kasi talagang pang Halloween talaga, ayan, kung ayaw niyo maniwala, it's 3. It's 3 in the morning. So, pang Halloween talaga tayo. Sino pa ibang may mga horror stories dyan? Nung first client ko. Oo. Ako nga pala si Ben, your legal virtual assistant na Kalad Karen. Yes! So, hindi ako makakasayo ngayon dito kasi nga nung nag-talk ako nun. But anyways, yung first client ko, through an agency to, as in nag-last lang ako sa kanya for like almost a month.
Kasi yung first half nun, ano siya, parang training lang, then onboarding everything. Tapos nung pagdating na nung actual, ano siya, nagpahiwatig siya na parang, uy, babalik na yung pinaltan mo. Yun yung pinakaayaw, yung pinaka nakakatakot kasi mawawalan ka ng source of income, kasi first client ko talaga siya. So, talagang, what do I need to do now? Saan na ako pupunta? Ganyan. Yun yung after ko mag-training sa Maros. Oh. Oo. Yun. So, yung real estate na lawyer naman din siya. Pero, so, sadly, bumalik yung pinaltan ko kasi in-house na siya eh. So, hindi na kailangan mag-train. As in, ano lang siya, tawag ito? BAU, business as usual na lang ulit pagdating niya. So, naintindihan ko din naman kasi nga, that's part of it. Kasi nga, again, they're running a business. Hindi na nila kailangan mag-spend ng time for someone to start from from grassroots paakyat, di ba? So, that's something that you also have to take into account na pag may mga ganyan or parang if you're papalitan ka, kailangan ready ka din na you would have to sustain yourself, di ba? Kaya yung sinasabi ni Mary dati, di ba? Kaya naaway si Mary dati. Dahil yung sinasabi niya na na kapag gusto mo maging freelancer, wag ka muna magre-resign. Ginaya mo sa iba, di ba? Actually, sakto ko yung kay Maros na sa akin. Nag-immediate resignation ako noon. Tapos nag-VA ako. Di ba? Ang galing. Hindi pwede naman, actually pwede naman yun eh, na magre-resign ka. Yun nga lang, kailangan makapal yung pantapal mo at saka makapal yung mukha mo. Kasi yung combination nun, pero di ba, meron yung nag-comment sa akin kanina, tawang-tawa ako na ang dami daw ngayon na sobrang taas na expectations, taas ng demand. Tapos, sa client, mataas ang expectation, mataas ang demand, putyo-putyo ang sahod. Tapos, meron naman mga VA, gusto kagad, malaki yung sahod, pero dog show naman daw yung performance. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng dog show performance, but girl, iba yung naiisip ko Parang iba yung parang sa utak ko Ano yung iba naman, anong mga horror stories nila? Yes. Feeling ko si Ali meron nito eh. Or si Ali halos magkapanunod kami halos eh. Di ba matagal ka na rin, Ali, sa freelancing? Yeah. I think mga 11 years na yata ako. Tagal na. I'm sure marami ka rin kwento niyan. Actually, ako, I would say, maswerte ako in terms of sa clients ko. So, wala ako nung parang horror na story. Pero meron akong naging kliyente na sobrang memorable sa akin na nainis din ako. Parang ganun. Pero hindi naman yung sobrang inis na inis. Pero frustrated. Hindi. Yeah. Gusto naming marinig kung ano yung init ng ulo mo. Kasi ilabas mo. Sige, okay. Hindi umiinit ulo mo eh. Makakamot ulo na lang ako. So, hi, my name is Ali. I'm a website designer and developer for over 10 years. So, ano yun eh. So, part kami ng community noon na Future Pro. If you're familiar, yung community ni Cristo. Okay. So, nagka-network kami, so on and so forth. So, alam niya na gumagawa ako ng websites. More specifically, website development. So, nag-reach out siya sa akin na, hey, Ali, I need your help. Pinoy? No, Indian siya na taga-US. Nako, ano talaga yan? Yun talaga. Parang pamilyar. Bakit ganon? Lahat sila. Parang pamilyar. Diba? Family. And then, it's family talaga. So, syempre, naging friends na kami and we have a good relationship. So, sabi ko, sure, yes. Syempre, babayaran niya rin daw ako. So, I say, yes, kasi okay din na part-time yun. So, kinuha ko siya, binigay niya sa akin yung website design na siya yung may gawa. So, and then ako, ginawa ko. So, ginawa ko na siya and then, kasi mabilis ako mag-work lalo na sa website development. So, tinapos ko siya like within, I guess, 2 to 3 days. Tapos na. Tapos sabi ko sa kanya, hey, tapos na ako. So, let me know na lang if may makita ka pang issues or something like that. Tapos,
edi kinabukasan na or the next day, right? Nag-message siya sa akin na sabi niya, "Hey Ali, may need pala tayong baguhin." Sabi ko, "Oh, may anong issue? Anong problema?" Ganun. Hindi pala sa akin yung problema, kundi sa kanya. Bali, ang ginawa niya, binago niya yung design na binigay niya sa akin. Pinakailaman? Seryoso? Siya yung may gawa ng design. Okay. Tapos ako yung gumawa ng website development. Oo. So, hinay niya ako para i-develop yung design niya. Oo. Gets? So, may coding bang naganap dito? Yeah, exactly. So, ako yung nag-code. Siya yung nag-design. So, parang yun ang nakikita ko na kung sa papunta yung kwento to. Kasi the way I work sa websites is hindi ako pupunta sa development or I guess mas familiar sa coding unless finalized na yung design. Kasi pag binago mo yung design, meaning uulitin mo ulit yung code na ginawa mo dun sa development. So nangyari yun. Sabi ko, okay, sige. Patience na kasi magkaibigan naman kami. Tapos tinapos ko agad within the day and then sinabi ko, hey, tapos na tayo, ganyan. And then ako as a freelancer, syempre, pag tapos na tayo sa project, excited tayo na mabayaran, di ba? So sabi ko, tapos na ako, excited na ako mabayaran. So finally mabayaran na ako and matapos na to. So the next day, nag-message na naman siya sa akin na, hey Ali, may babaguhin tayo ulit. Binago na naman yung design. So nangyari yun multiple times kaya naging frustrated ako kasi ako, ginawa ko yung part ko na tinapos ko na agad yung project initially. And then as someone na nag-expect na completed na, waiting na lang din dun sa bayad, di ba? Parang yung revision, kumbaga horror story about sa revisions na parang walang katapusan yung revisions na nakaka-frustrate na bakit ganun, di ba? So, wait, question Ali, sa ganyan ba, sa contracts nyo, feeling ko after nitong nangyari na to, naglagay ka na ng hanggang 2 revision lang. Actually, yung part-time na yon, ano lang yun kumbaga, word agreement lang. So, walang parang stop na lang dito. So, ang ginawa ko, kinausap ko siya na bakit ganyan. In a, I guess, friendly nice way. Yeah, and in then, the alleyway. The brother Bo way. Sorry naman siya na sabi niya may misunderstanding, so on and so forth. And then, sabi niya, sige, final na yon yung huli niya binigay sa akin. Tapos, babayaran niya ako agad. So, okay na rin naman. Pero, sana, dun sa may kinig nito, ganun, i-limit nyo lang yung number of revisions nyo kahit kaibigan nyo. Para hindi kayo ma-frustrate kagaya ko na nangyari dati. So, yun na. Huwag niyo pong gamitin yung friendship card niyo. Correct. Kaya pala si Ali nakailang message na sa akin tungkol sa presentation niya. Sabi ko, may freedom naman kayo ng kaya siguro na trauma na to dun sa Huwag ka mag-alala, pure Pinay ako. Wala akong... Wala ka sa halo. Walang halong Wala halong chemical. You're safe. Safe ka sa akin. Kaya pag kaibigan talaga, walang kaibigan. Kaya tayo, kapag nagtrabaho tayo with each other, like katulad yan, kami ni Ali, meron kami soon, kasi papagawa ko din sa kanya yung website ko. Talagang walang friends, diba? Contract is contract. Trabaho is correct. Trabaho. Diba? Ako, as much as I can, hanggang kaya I don't do business with family and friends. Correct. Kasi ang hirap gawa ng ilang beses ko nang na-experience, lalo na sa VA agency na sobrang may tiwala ako dun sa tao. Yeah, pero yung gagaguhin ka, talagang pinuputol ko yung friendship. So nanghihinayang pa rin ako kasi importante yung sa akin yung relationship I don't just easily bond with people. Ngayon pagka may trabaho or negosyo na yung lalo na pag may malaking pera nang involved na mag-i-invest ka dun sa tao, yun, dun ako medyo ilag. Unless confident ako na ma-deliver ko yung pangangailangan nila. Pangangailangan? Gusto mo yun? Yun. Natutunan ko rin yung kahit sa relationships, never akong i-invest sa mga tao na alam kong hindi matatapatan yung effort ko. Saan nang galing yun? I-delete mo na lang, Tracy. Aga. Alas 3 pa lang talaga. Masasaktan na si Great. Si Great?
May alam ako. May alam si Uy, Van. ano yan? Oh my Hindi ko God. alam yun. Ano yun? Look at Oo nga, ano what yan? if Ay, kwento mo, great. Oo, Hindi siya i-announce relate. na. Hi, what everyone if who's index na listening. natin si Great? I was about to not share this ban, but You should. for the benefit of everyone, because I feel like it's gonna be a lesson learned. I'm gonna share it. But hi, my name is Great. I am a brand therapist of Just Great Things, and this is ano ban. Iiyak Gusto ka ko ba? yung side Iyak na ba note, ako? gusto ko yung intro niya. Oo Brand nga. therapist. So on brand. The therapist. Ang syala. Therapist of the group. Yeah. So Buji. Lagyan mo na the Buji brand The Buji. therapist. Yo. Wow. Dahil yun yung From dahil yun yung Cebu. target market mo. Ganon. From Cebu. Gonna see. Shy na ako. Akala ko iyak ako nito. No, I'm good. It's fine. It's just that I can relate kasi sa sinabi ni Mami when it comes to doing business with friends. Hindi mo matuloy. Hindi na siya sure kung friend pa ba. I mean, OMG, sino yan? Kilala namin. Kilala ko ba, Ano? Great? Hindi naman Kilala ko. I don't know if you lalaki guys ba to? know. Let's just say a friend. Like a really, really, Kasama really sa Bacolod. Hoy! Hoy! I-enumerate nga. Sino yun nandun? Wala sa Bacolod. Si Tracy? Ang galing ko manghula, no? Tracy ba to? Si Rowena Si ba Tracy to? na lang. Si Rowena ba to? Teka, paano kayo mag-away ni Rowena? Ay, nakakainis ka. Sasagot si Twinkle. Nakakainis ka din. Sasagot si Great. I hate you na. Diba? Paano yun? Ano yun? Ituloy mo na. Pero Gusto that ko was iiyak. pero that was the biggest lesson I learned this year. Not just about my experience, but on other people's experience then. And the bottom line is really do not mix business with pleasure. Same goes with do not mix business with friendship. So, sa akin kasi, I feel like this is a horror to me kasi it's a big change na I've learned na kasi just for context, I'm really good friends with this person for how many years? Like the hype woman that I really cherish yung ganon. And that they do have a new business. So it was in the transition then. It was in the period then I was doing transition from being a physical therapist to a brand therapist. So parang marami pa talaga akong dapat kailangan i-learn. And I know she's been very supportive and all. It's just that yun lang na different lang yung dynamic ng friendship namin. Dahil parang macross yung line from being a friend. Like for example, sa Instagram, we're like, and then on our different platform, like email, Notion, and then Messenger, yung parang seryoso. Until such a point that something happened. And I know that it's a canon event. Like it's really a plot. And I don't know if it's a good platform to share because probably I know, but the bottom line is nag-away kami, and then it was more on the business side, not really on the friendship side, but because nag-away kami on the business side, being a client and all, na-risk yung friendship namin. And to me, I feel like, okay, I understand where you're coming from, but if you feel like friendship over tayo nito because of this business-related things that happen, then I would respect your opinion and respect because I always value her opinion. Until such time yun, like, we found a common ground, we apologized as mature adults. So, that's when we're still friends, but yung tainted na yung relationship. That's why
it's such a horror now to me working with friends and family. So that's not fun. Pero yung story ko, client horror story that I prepared for is the same with Kuya Ali. Yung, si Ambo is smiling kasi Ambo. Mixed lahi din ba to? Ha? Ano? Lahi din ba to? Magkakamag-anak ba yan? Hindi kamag-anak. Ano siya? Yung Pinsan. Not here in the Pilipinas, pero mga Foreigner din. Foreigners that have yung parang ang ganda na ng logo mo, ang lahat na naka-concept na may 3 kang mga designs sa kanya tapos wala sa 3. Yung parang ang napansin ko based sa expertise niyo, especially when it comes to website design or anything that has to do with design, talagang malaki yung risk na malulugi kayo kapag hindi maayos katrabaho yung client nyo, no? Hindi kasi compared to sa akin as an executive VA, more on admin tasks talaga ako. So wala talaga akong output na yung pinaghirapan ko din naman yung output ko. Pero output ko is just fixing their calendar and whatever. Hindi talaga siya yung tipong pwede mong i-copyright na output no? You make their lives easier lang talaga Make it run smooth. Correct, no? Diba? Yun lang yung big risk pag naging designer ka. Pero malaki naman ang pay pag designer ka. Tama ba, Ambo? Yes, Ambo. Uy, grabe naman. Gusto ko yung segue ni Mia doon. Sandali lang. Smooth yun. Okay, sige. Pakwento muna natin kay Great yung buong story. Go for it. Na, sa logo? The design? It's the same thing. Yeah. The same thing. Yung 3, 4 yung options ko sa kanya, pero wala talaga doon. And then, din naman, like, I understand that there's really a risk to that kasi, our business lines with being subjective, their opinion, all those things. That's the success rate. Rather than being the objective side sa executive assistants pa nga. This is the calendar. This is the inbox. It really depends on the mood of the client. Yung mindsetting niya nun. Tapos baka may inspire. Pero I think it's self-induced. Like it takes 2 to tango, diba? I feel like it also is our responsibility to let them know what their expectations are. Like maybe have a client intake form that's really, really comprehensive, like what you do and stuff. Because out of that, yung aside sa contract na na-learn ko to have the revisions, I've learned that from the get-go, from the first pa lang na touch point ng conversation, I would want to know, what do you want me to do? Like, what are their other inspirations you'd like me to check? Yung ganun. How about you, Ambo? Evaluate, integrate yung situation. This is... Hi, I'm Ambo, a graphic designer for 6 years now. And I am from Bataan, na hindi pa sinusuko ang Bataan. Ay! Actually, ako din nung starting ako, sana na-realize ko na sobrang halaga na dapat na vision ng client yung project na ipapagawa niya sa akin. Kasi most of the time, ang daming, like, for example, magpapagawa sila ng project, tas hindi sila well-decided doon sa project na yon. Doon pumapasok yung pagiging subjective when it comes to creative na nasa discerning arena kami, na subjected kami sa mga judgments nila. At ito pang malala, mga beshi. Ito pa yung kilabot namin, lalo na yung sa business, like group sila. So, iba't iba sila ng opinion. Tapos ikaw, hindi mo alam kung sino papakinggan mo kasi iba-iba sila ng sinasabi dun sa designs. So, grabe. Anyway, ang dami ko ring horror stories like Kuya Ali and Great, especially sa aming mga creatives. And of course, me as a freelance graphic designer na most likely maraming businesses na nakakasalamuha kasi mga one-time, big-time project. So, na-realize ko within that 6 years na graphic designer ako na iba't iba pala sila ng mga faces. Iba't iba pala sila ng itsura. Katulad ng mga horror stories na nakikita natin. May mga multo, may mga aswa, may mga vampire. May mga ganun din sa ano. May mga ganun din sa freelancing. Oo, may mga manananggal.
na yung binigay mo yung na nagbigay ka ng presyo, tapos nag-down payment, okay naman, 50%. Tapos full payment na deploy mo na, kung lang, saan napunta? Ano yun? Di ba pinag-usapan natin yun? Kaya napakahalaga talaga ng paggagawa ng contract every time na mag-start kayo ng project. Correct. Ganon. Tapos meron ding eto yung sinishare din nila, tinuturing ko siyang mga vampira sa gabing madilim. Yung talagang uubos ng energy mo kasi ang daming revisions. Like, yun nga, yung sinasabi ko kanina na, okay na siya dito sa design na to. Okay na siya dito. Sa maya-may magko-comment, okay, babaguhin natin to. Tapos mamaya, yung isang teammate mo, gusto na namang pumunta, mag-go back doon sa unang designs mo. Ayaw niya yung ni-revise na ginusto ng client ng isa. So, grabe, mauubos talaga yung energy mo na every time na magpapa-approve ka, may iba't ibang opinion na darating. And also, there's this one client na nung ako sa kanya, project based ako sa kanya. For social media graphics naman to. Nasa company nila ako. Ang daming ASAP task. Like wait lang. Ang daming yung pinapagawa. Isa lang ako. Tapos lahat pa ASAP. Sabi ko nga, hindi ba pwedeng i-spam to ng ng email or Gmail? Kasi parang lahat ASAP yung pinapagawa. Mga ganon. May mga ganong moment. Tapos meron pa this one na yung tinatawag ko namang chinchansong mga multo. Bakit? Kasi yung ang daming like before ako mag-start, lagi ko na naririnig to na lagi daw kino-comment ng mga client every time na magpapagawa sila ng graphic is to make the design pop. Siguro sa tala ng buhay ko within those 6 years, ang dami ko na experience na laging ganon, na sobrang vague nung comment nila dun sa design na hindi mo na maintindihan kung saan papunta yon. So, yung natutunan ko doon, like parang sa horror again, na merong bawang merong way kung paano mapigilan yung mga ganong happenings. Like for example, dun sa tinatawag kong Chinchansu, kasi gusto nila lagi yung design nag-pop up, kahit hindi naman fit sa brand identity nila. Yun, na parang lagi mong i-communicate, lagi mong ipapasok yung dapat klaro na bago mo simulan yung project, ask clarity and confirmation to them na ito ba yung way na gusto nating mapunta? Ito ba yung mood board na gusto nating sundin para dun sa design? So, iyon yung mga pang-kontra sa mga aswang, sa mga multo. Ayan. Wow. So, si Ed Kaluwag sa yun? Gabi ng Lagim. Kung may Ed Kaluwag ang Gabi ng Lagim, meron din ng mga freelancers. And those are all the documents, yung mga resibo. Di ba, Mary Rose? Resibo. Mga resibo. Kailangan natin ng mga resibo sa mga Kung Firihis. Ayan na, lumabas yung Kung Firihis. Ay, nako. Pero yung pinaka-horror ko, sorry, sobrang haba, pero yung pinaka-horror story ko talaga, ang daming intro Hindi no? pa yun Hindi pa yun yung Hindi horror pa. story Hindi pa na Dai. Wait daw, intro pa lang daw yun. Tester pa lang yun. Ayun yung legit na horror story ko na sobrang nakakakilabot to the point na may iyak ka na lang. Yung iba maiihi. Ganon. Yung iba magdadrama. Iba kung questionin mo yung existence mo na parang bakit yung multo nagpapakita, bakit parang ako ginoghost lang. Parang ganon. Parang iba yun. Ang daming Pero sila yung baon ni Ambo. Oo, madami talaga yan. Sila yung mga tinatawag ko talaga na aswang for all seasons. Ito yung mga mostly na local clients. Napansin ko, hindi naman sa generalize ko. Mostly ng mga local clients, sila yung mga nagbababa ng mga kapwa nila Pilipino. True Melavu. Kapag nagbibigay sila ng feedback, lagi silang ng bababa. Though hindi ko lang naman sinasarili na local clients na to, meron ding mga AFAM na ganito rin yung mga gawin na kung kaya naman natin maging professional, let's always send constructive criticisms, lalo sa mga designers. Kasi kung mas lalo mo silang pinapawalang pag-asa dun sa ginagawa nilang design, pinapahiya mo sila, alam mo yon na hinayabangan mo sila na
kilala ko yung audience ko eh. Ganito yung audience ko, ganyan. So, iyon, ang daming way, ang daming aswang na ganito. Hindi lang siya every November, like all the year. Sa aming designers, lalo ako, na parang pumasok ako sa industry na to, full of confidence ako kasi alam ko naman nag-undergo ako ng trainings, lumalaban ako sa competitions, and yet, when I entered, talagang sabi ko, oh my God, this is a battle pala ng endurance mo to handle all the pain sa ibabato nila. Though hindi natin siya maiiwasan, but just for reminder sa mga aswang, huwag mangahaga. Masakit yun. Yan yung mga aswang na padayago na lang hati. Oo, naiinis. Parang di nag-grade 2. May lengthwise, may mga padayagonal. Ambo, yung may classification ka pa talaga ng mga may mga multo, mga halimaw. Halimaw. Ala, halimaw? Ito pang beshi ko. Ito kayo. Hindi pa siya tapos. Meron pa. Ito yung beshi ko. Hindi, tapos na ako. I-intro ko lang, ipapasok ko lang. Ito na nga, itong beshi ko. Meron din to horror story. Ipasok mo. Bilisan mo. Ano ba? Pasok! Ako ba yun? Ipasok mo na daw, AJ. Ako yun. Hey there, my name is AJ Transaction. Ano ba yan? Nag-intro na ako, Ambo. Sorry. Sabi mo, ipasok ko na. Ready ka na ba? Ay, ready ba? Pala yan. Uy. Yeah. Uy. So yun, intro. Hey there, my name is AJ Transaction Manager in United States, and I'm here to share a horror story. Siyempre, isa pa lang naging client ko sa buhay ko. Huy! And siya naman ang first love ko. Huy! Puro huy, wala na naintindihan. Yung AI ba yan? Yan ba yung AI? Yung AI? Hindi yun, ba? Oo. Kung sino yung kliyente natin ngayon. You know, guys, I work in a real estate group. So, I work with various type of people. So, isa sa yun sa mga pinakamahirap na parang kailangan mong pakisamahan yung iba't ibang ugali ng mga iba't ibang agent. So, hindi ko na lang siya papangalanan, hindi ko pwedeng pangalanan. May mga pagkakataon na na parang ito yung mga nakakainis na panahon sa atin ng mga freelancer. Parang natatapakan na nila yung ating hindi ba digdidad, pero nagko-cross nila sila sa lines. Ganito, may mga example. Malinaw naman at kinlaro ko sa kanila na ang business hours ko lang ay Monday to Friday. Diba? 8 a.m. to 4 p.m. Ang punyeta, tatawag. Mga 4 o 5, kaka-out ko na. Tatawag talaga siya, mga ilang tawag, ganon. Hindi ko siyempre nung mga una-una akong buwan, pakikisama bilang Pilipino, sasagutin mo, oh, hello, how can I help you? Mamaya may papabago sa paperwork, tapos magtatagal kayo ng tsikahan, tapos yung tsikahan nyo, maraming pinanggagalingan, ayaw nyo tumbukin ano yung gusto nyong sabihin. Chichikahin ka pa, oh, how are you in the Philippines? Hindi knowing na alam niyang out na ako at ang oras na yung paumaga na tumitila ako na yung mga rinig niya sa call, hindi marunong makiramdam, Tapos, ayun yung mga ayoko yung parang aware naman sila kung hanggang saan ka lang, pero paminsan inaabuso ka. Okay lang paminsan naulit ng una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Kaya kapag merong mga pagkakataon na i-voice out ko yung gusto kong sabihin na hanggang dito lang yung serbisyo ko, Monday to Friday lang, 8 a.m. to 4 p.m. sharp, simula nun, hindi ko na sinasagot yung mga tawag nila. Hinahayaan kong talagang sinasilent yung cellphone ko hanggang mapunta sila sa voicemail. Tapos meron din akong isa pang nakakatrabaho na parang minsan nabibili na yung pagkatao mo kapag kinakausap ka. Minsan binabaliktad pa yung sitwasyon. Siya yung may kasalanan gagawin, ikaw ang may kasalanan. Kaya napakahalaga talaga na may resibo ka as a freelancer kapag ikaw ay may kliyente. Kailangan kapag nag-utos sila or may pinagawa sila sa'yo na something crucial, kailangan hindi sapat na puro call lang. Kasi di mo na mapupull up yung call Totoo. Mag-follow up ka sa chat. Can I confirm blah 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 blah. At least doon, it's a contractual thing. Pwede mo yung screenshot,
para maging proof mo if in case na gagamitin yun against you. So, napakadami na mga pwedeng mangyari o pwede kayong ma-experience dito sa freelancing. Kaya, ang sarap sampalin ng mga taong nagsasabing madali lang. Hindi. Kasi, 6 figures of experience. Oo. Lalo na kasi sinabi ni Mary na ang dami daw ngayon na freelancer Dog na show, dinodog show. Dog show pala ha. Ang nakakainis doon, bukod sa nando-dog show sila, identity ng mga Pilipino ang nasisira kapag nando-dog show sila ng kliyente. 'Di ba? Siyempre, kung ikaw ay Pilipino at nag-lend ka ng services sa mga foreign business individuals, ikaw ay nire-represent mo yung buong bansa, kung tatanga-tanga ka, ano magiging notion ng ibang tao sa mga Filipino VA? Tanga din, di ba? So, kaya kayo mga nakikinig, huwag kayong tanga. Ha? Tapos mag-charge ka ng ano? Tanga. Mag-charge ka ng mga $1 per hour. Oo, di ba? Ay, huwag yun. Tanga ka na. Ito pa matindi. Tanga ka na, nilobol mo pa sarili mo. Di ba? O yun ang iiwasan. Yun ang horror sa mga talaga. nakikinig dito, if kayo ay $25 ang presyo nyo, presyohan nyo yung sarili nyo ng tama. But make sure that you can deliver. At kaya mo, panindigan yung mga pinagsasabi mo. Kasi the moment na hindi mo alam paano gawin yan, ay bahala ka na sa buhay mo. Pakainin mo sa sarili mo. Diba? Alam mo, taga-etivac talaga si AJ. May ice pick na yung hawak eh. Actually, meron. Huy! So yun lang naman ang aking mga horror stories na, alam mo, it's a combination of experience of other people and my experience working as a transaction manager for 3 years na rin sa isang real estate. 3 years na? Yes, 3 years na ako. Grabe. Nag-start tayo bilang 19 ngayon. Tanda na natin. Pero kami ilang buwan pa. Huy, wala pala. Huy, Chokoy. Ito na nga si Chokoy. May si VA Chokoy. Story mo, Chokoy Lopez Danson. Di siya binigyan ng Chokoy. You talk. May ano siya, may horror story siya. Pinasalubungan siya ng galing Bacolod, hindi nagkasya. Oy, hindi ba kasha? Chokoy. Hindi, sabi ng nanay, pagdudugtungin na lang, dalagyan na lang daw ng addition para magkasya. Sabi ba naman ni Sheila, gayatin mo sa likod, gago ka, sabi ko. Si Chokoy. At tinan mo yung itsura niya, parang kawawa talaga. Pero alam nyo, tama yung sinabi ni AJ kanina, yung regarding sa yung paglolobol, yung kailangan worth it ka din na EA. Kasi ang horror stories, hindi lang naman sa atin as freelancers. Yung mga client din, for sure, may mga kanya-kanya na silang horror story experience sa atin. May trauma din sila. May trauma din sila sa atin. Very true. Ano? Yung sa'yo. Yung sa milk. Yung sa milk. Oh my God. Ito na. So, yung horror story naman ng client ko sa akin, so, may bago siyang baby. So, pinag-order niya ako ng gatas. Sabi niya, order ka ng marami para marami na daw siyang stock. So, hala naman ako si ate or order naman ako. Pero ang nakakatawa kasi doon, nag-send ako ng screenshot. But anyway, I guess mali din yung screenshot. Hindi na niya nakita. Hala, pagdating nung gatas, dahil mali. Ilan yung gatas na binili mo? Siguro 10 kahon yun. 10 kahon ng gatas yun. Sabi ko, I'm sorry. Sabi ko pang ganun sa kanya, gusto mo ba bayaran ko na lang? Sabi ko, offer ko muna, ibebenta ko sa iba, join ako sa mga group. Sabi ko, or I can also pay for it. I'll pay for it pero in installment kasi libo, darling. My gosh. Tapos parang mabait naman si client. Parang sabi niya, hindi, okay lang. Mag-aanak naman kami ulit. Ganun. Oo, gano'n. Planning ahead. Oo. So si Mia ang problema kung paano magkakaanak ulit yung yung client niya. Yung magkaanak. Kaya ako talaga, ako yung nag-schedule ng mga appointment niya sa fertility doctor. Dahil sigurado, kausapin ko yung doktor, siguraduhin mo, mabuntis yan, ha? Oo. Hello, kayong alam ko hindi walo lang ata yun, sabi mo, kwento mo, 8 boxes ata. Oo. Feeling ko nga 12 eh.
Pero feeling ko nanginig yung ano mo doon, kalamnan mo, te. Oo, Nung manood Day. ng... Naggatas ako doon. Naging breastfeeding mom ka? Ilang taping, ma'am. Sana pala sa'yo na lang umorder, pambihira ka. Iba ang power ng gatas ng ina. Okay, so ang akin naman, actually, twice na to nangyari sa akin. And ang ano talaga is, it's horrifying how people can be so audacious in terms of, alam mo yung instead of working on their craft, instead of owning, like owning their skill, owning what they can do, because, they always claim that they can do this, they are that, pero apparently, it's not. So, ang nangyari kasi is, I found out that this ex-client who I started my relationship with in, okay, sobrang okay ng simula ng relationship namin. And I can say that I really did my end of the bargain during my contract with her ng maayos. There were times that I recall that I went above and beyond for her because, I felt for her, I empathized with her. Ganyan. And then only for me to find out that yung trabaho ko for I think 2 or 3 different clients, ginamit niya sa portfolio niya. Yes. And that's not the end of it. May kadugtong pa to. So, how did she got access to those items? So, ganito kasi, at the beginning of our relationship, she needed, we had this arrangement na, hindi ko alam kung siguro mali din ako. We had this arrangement where we will be pitching as a group to the specific prospect. So, meron siyang prospect na pag-pitchan niya ng service namin as a group. And she didn't have social media work to present. Parang it was a full stack of services for that specific prospect. And so she told me if she can use or if we can use in that specific presentation for that prospect, if we can use my past work for that's currently in my portfolio. And I was like, yeah, okay, sure. Kasi if ever we get this client, I'll be the one who will be doing the writing. I'll be the one who will be running social media and creating a social media post. Ganyan. And so that was it. And then I did not know, she didn't get the client, ganyan, and then I just let it be. And then after that, like towards the end of our engagement, our working relationship, she asked me if kung paano ko ba daw ako kumukuha ng clients lately, like what social media groups, what job boards, what platforms, ganyan. Sabi ko sa kanya, most of the time kasi yung mga clients ko are from referrals. Like, I got her actually from a referral by a friend. So like right now, so siguro sabi ko sa kanya, so siguro right now like 70-80% of my clients are from referrals, and then the remainder are yung mga nakikita kong mga job posts or mga opportunities online that I apply to or I pitch to. And she was like paano ko ba daw, well, sabi ko, I have built a relationship with all these friends, these other clients. So, kapag they have someone in their network or if they know someone who is looking for a service that I do, then they refer me, ganun lang. But then I always have an updated portfolio at hand kasi lately, kapag may portfolio kang maayos, hindi ka na masyadong hinihinga ng cover letter, hindi ka na masyadong hinihinga ng, alam mo yun, parang they just want to see how you work, the outputs that you've created, ganyan. And so she said na, baka there is someone in your network who will need, the services that I offer, blah blah blah. And so I said na, yeah, sure, just send me your portfolio, because if may makuha naman ako, or if someone in my network will be reaching out to me for something that you do, I have your portfolio already. And so she sent it to me. And then I took a look at it. And to my surprise,
yung portfolio items ko na pinahiram ko sa kanya for that prospect na hindi niya nakuha or whatever, andon. And then I asked her, sabi ko, is this the portfolio that they're using to reach out to clients? Kasi nag-reach out din siya on her own to clients. Sabi niya, yeah, that's the portfolio that I'm using. And I said, why doesn't you work here? And she said na, oh, I'm sorry, parang yung reason niya is like, wala talaga sa hulog. It just doesn't justify because, parang you keep on sending it to people and therefore, yung work ko, andon. And she said na, and this is the straw that broke the camel's back talaga. Was when she told me that she was using that portfolio when reaching out to clients who need strategists. Okay. And then I was like, yeah, but none of my work was from you, nor did the strategy came from you because it was all me. Why is it there? And then she said na, kasi pagka, if ever, yung client na kukuha sa akin, maghahanap ng social media manager or social media content creator, then I'll tell them it's you. I mean, like, huh? It sounds so stupid. Like, nakakatakot yung fact na alam mo na hindi ako bobo, alam mong allergic ako, like the worst thing that you can do to a creative is steal their work and alam mo yun, angkinin mo as your own. There's just no way around that. And it's horrifying how people can be that audacious. Like the audacity of certain people talaga. And my friends knew. I had to pause talking to her because I'm not afraid of her. I'm afraid of me and my mouth. And so I just paused. And then I told a friend about it. And this friend was so furious for me. And then apparently, like eventually our circle found out about that. And then another friend was like, oh, send her a demand letter, ganyan. And I was like, yeah, but hey, I'll definitely do that. So if you're out there and you're listening to this podcast and you're yet to remove my work from your portfolio, please wait for a demand letter from me. I'll have it drafted by my lawyer or something. And that will be the horror of your life. Because I was really thinking if I really wanted to terrorize her for doing that to me, I can just send out or I can just publish one post and I have receipts. So, ang pinaka-horror talaga dun is if that is going to happen to her and if she keeps repeating that with other creatives that she's gonna work with, and alam mo yun, makakatagpo siya ng someone who will, go for her jugular, then that's gonna be horrifying for her. I swear to God, that's going to like really, 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 really bruise her ego and trample on her mental health. So, yeah, I hope she stops doing that. Because, yeah, good luck. So, yeah, some people talaga can be very horrifying. So, that is the end of our podcast. I hope natakot kayo sa mga kwentong kababalaghan namin as freelancers. So, thank you everyone for watching. We will see you again next year on our 3rd episode for 2020. We'll rise from the grave. So, kapag napapanood nyo to, kasi I think we will post this on all of our YouTube channels. So, hindi lang naman sa isang YouTube channel nyo to makikita. So, just subscribe on all of our YouTube channels kung saan nyo man sila makita. Sa Basra Freelancing, kay Mary, kay Ali. I'm not sure if the others have their own YouTube channels, but this will be available on all of our platforms. O, mag-goodbye na kayo, guys. Anong kanya-kanyang goodbye? So, if you want to learn more about website design for beginners, I have my own YouTube channel. Yeah, follow me at Ali Pineda Creates. And soon, there will be a class that I will be doing for Bloody Mary's group. So, watch out for that one. Yung 10 years na experience ko, kino-compile ko talaga siya doon sa class na ituturo ko. So, it's going to be really exciting for me and for the students. Okay, so Ben, it's your turn. So, yeah,
Ako nga pala yung legal virtual assistant. So, guys, if you are interested to learn more about legal virtual assistants, syempre pumunta kayo kay Mary Rose. Tapos ilagay niyo yung code ko, Ben10 ha, Ben10. Kasi yung isa kong friend, Juicy. Huwag tayo doon sa Juicy muna. Doon tayo sa Ben10 ha. So, yun. May VIP kami. Tapos you have access to all of our courses. Then, don't forget to follow me on TikTok. It's BenDoesVA. Pero papalitan ko na siya to something else. Pero, yeah. BenDoesVA for now. Thank you. So, si AJ na next. Ayan. So, if you want any tips on how to start your journey as a real estate virtual assistant, follow me on TikTok. Ayan yung username ko, at AJ Tycoon Va. Ganun yung basa, mali kayo pag VA. At AJ Tycoon Va. Yun. Ayan. So Ben does araw-araw, yes, correct. Araw-araw gumagawa ko ng I'm producing short form videos about real estate kasi marami sa inyo tamad manood ng mahahaba. Paigsiin natin 3 minutes. So, panoorin niyo 'yan. Yun lang. Next is Ambo. Ayan, Ambo. Ambo. Haglag din. Ayan, you can follow me across all social media platforms, Ambo.virtuals, TikTok, Instagram, Facebook, whatever. And also, follow and subscribe us, Basta Freelancing Podcast, together with AJ Tycoon Va, as in Vakula. At tayo doon magbakulaan and talk about freelancing. Ayan. Thanks. Great, you're next. Wait. All right. So if you're interested to know about the journey of being a brand therapist, because I am a career shifter myself, follow me at Just Great Things. And you can also find my portfolio at www.justgreatthings.co. See you guys there. Ganda talaga ni ate mo. Mary, your turn. Follow me on TikTok, Instagram, and Facebook at Bloggy Mary. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home thesis. Bye. I love it. I love it. So thank you everyone for watching Bayaning Puyat Podcast. Everything, lahat ng links of ng kasama natin for today's podcast will be available in the caption down below. So please follow and subscribe to all of our social media handles. And again, we will see you when we see you kung kailan naman ulit merong podcast. Bahala na si Batman. But yeah, again, happy Halloween guys. I hope you enjoyed our Halloween special. Halloween special. Bye. 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 Happy Halloween. Halloween. Ayan. Ganon.